Good morning, magandang umaga po mga kapatid. Musta na kayo? Medyo kulimlim pa rin ng panahon. Pero mas maganda kaysa mga nagdaang araw. At alam ko na marami sa atin ang maaaring buong maghapon ay naging abala sa panonood at pakikinig ng mga investigasyon sa Senado. At nakakalungkot talaga nangyayari, pero mabuti na rin para baka sakali na magkaroon na talaga ng tunay na pagbabago. Kaya nanalangin tayo na mangyayari ito. Parusahan ang gumagawa ng di mabuti at magkaroon ng bagong panimula, lalo na sa mga ahensya ng gobyerno na patunayan na maraming mga katiwalaan nangyayari. So, day 245 ngayon. At ang ating babasahin ay sa Kawikaan o Proverbs 25, 21 to 28. So buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Proverbs 21, 25, 21 to 28. So manalangin po muna tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa bagong araw, sa bagong pagkakataon para muli ay ikaw aming mapupurihan o paglingkuran at maging kapaki-pakinabang kami para sa iba at sa aming kapwa-tao. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na aming tatamasahin, tatanggapin sa buong maghapon. At salamat sa ano pa mang kabutihan na magagawa at mangyayari sa aming kapaligiran. Ingatan niyo kami at gayon ay bigyan mo kami ng isang bagong gabay sa kung paano namin haharapin ang maaring mga iba-ibang sitwasyon na mangyayari sa buong araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, katulad na banggit, ang ating devotion, pagbulay-bulay ay makukuha natin sa ang ating batayan ay ang Kawikaan 25, 21 hanggang 28. Sa wikang Tagalog, basahin muna natin sa Magandang Balita Biblia. Sabi dito, kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayoy mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka ng gantimpala mula kay Yahweh. Kung paanong ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang pananira ng karangalan. Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay na ang kasamay asawang madaldal. Kung paanong ang malamig na tubig sa labing nauuhaw, gayon ang mabubuting balita buhat sa malayong bayan. Bukal na nilabo o balong na dumihan ang katulad ng matuwid na sama-sama ay nakikipagkaibigan. Kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. At gusto kong basahin din sa New Living Translation para maging malawak ang ating sabihin natin pagkaunawa sa mga ating binasa. So, sa NLT, sabi dito, if your enemies are hungry, give them food to eat. If they are thirsty, give them water to drink. You will heap burning coals of shame on their heads, and the Lord will reward you. As surely as a north wind brings rain, so a gossiping tongue causes anger. It's better to live alone in the corner of an attic than with a quarrelsome wife in a lovely home. Verse 25, good news from far away is like cold water to the thirsty.
If the godly give in to the wicked, it's like polluting fountain or muddying a spring. It's not good to eat too much honey, for it's not good to eat sick honors for yourself. A person without self-control is like a city with broken down walls. Habang paulit-ulit kong binabasa ang mga talata na ito, katulad ng ating title ng ating pagbubulay-bulay ay nakita ko na hinahamon ng Haring Solomon sa kanyang mga proverbs o kawikaan ang mga tao ng iba't ibang uri. So, ang totoong title natin ay Dealing with different people, pero sa aking palagay ay ang lahat na nabanggit dito ay yung matatawag nating difficult people. Number 1, ang sabi sa verse 21 is your enemy. Yung mga kaaway, yun ay inaaway ka. At ang sabi ni Haring Solomon ay may paraan para makipag-deal o para hanapin sila. So, ating isa-isahin ng bawat verse meron akong nakita. Ang unang different people is one who is your kaaway mo, yan ang enemy. Pangalawa, sa verse 22, verse 23 ay isang gossiper o isang chismosa. Okay? At pangatlo ay isang kabikwarrelsome wife. Yung laging isang bagay sabi sa Tagalog ay asawang madaldal. Okay? Tapos sa verse 25, sabi ito isang mataong malayo sa iyo. Sabi mabuting mabalitaan mo kung ano nangyayari sa kanya. At sa verse 26 ay isang taong sa akin ay unprincipled o walang paninindigan na nakikiayon sa lahat, yung walang bawat sabihin mo sa kanya ay agree lang siya at walang sasabihin, hindi tinutulungang mag-isip ang iba. So, agree lang, sang-ayon na lang kahit ano pa ang yung sabihin o i-suggest ng kanyang kaibigan. Sa verse 27 naman, nakikita ko dito ay isang tinatawag natin social climber. O yung pwede rin natin masabi, yung too much honey, isang taong masiba na hindi na bubusog. Hindi lamang sa pagkain, kundi sa mga bagay na sabi natin nakakalugod sa kanya. Gusto niya laging nasa top of the heap. Kasi kuminsan maraming mga ginagawa para siya naro sa itaas. At sa huli, ang sabi dito, isang taong walang pagpipigil sa sarili. So, lahat ng mga klaseng tao na ito actually ay nabanggit na doon sa mga unang kawikaan na binasa natin. At binalikan ko yung ibang mga chapters, yung chapter 22 at 23 ay halos merong paralel sa mga nabanggit na klase ng tao. Kaya ang isang tanong na pwede natin maisip, bakit merong mga tao na ganito? Bakit kung minsan mahirap pa silang pakisamahan? Bakit sila ay palaaway? Sabi ng mga napakinggan ko sa mga social scientists, psychologists at psychiatrists, at kung sa amin pinagdaanan din pagkasanay tungkol sa biblical counseling, ang mga tao na katulad ng aking nabanggit ay maaring nagkaroon ng mga mapapait na karanasan na hindi pa nila nalalagpasan. Siya ay mga biktima ng hindi tamang pagtrato, kaya ay mga bagay na masyadong malungkot o mapait na karanasan. Sometimes in the point of their life, maaaring habang sila'y bata o habang sila'y lumalaki, o kaya ay minsan ay nakita nila sa environment ng kanilang mga tinirahan tahanan. So, kung ito ang karanasan, paano na nagiging dahilan kung bakit ang mga tao ay mahirap pakisamahan, sabi natin ay
that's beyond our control. Hindi natin kayang hindi natin silang matulungan. Pero sa katotohanan, ay kaya nga sinulat ng mga proverbs na ito, mga kawikaan ito ay hindi lamang para sabihin natin na iwasan sila, kundi ang totoo, ang sinasabi sa atin na maari ng sumulat nito ay tulungan natin sila na magbago. At sa aking karanasan na bilang isang manggagawa at sa kasalukuyan ay isang lingkod ng Panginoon, meron akong mga personal na idea na kung paano maaaring mapakitunguhan ang mga katulad ng nabanggit ng mga tao. Minsan na nakita ko at natutunan ko rin sa aking pagkasaliksik at sa mga karanasan ay ang mga taong kakaiba sa mga pangkaraniwan nangangailangan ng somebody na makinig sa kanila. At habang sila'y pinakikinggan ay kuminsan ay sila mismo ang dumadating sa konklusyon na ang kanilang ginagawa ay hindi nakakalugod at nakakatuwa sa iba. Dito sa lahat, lalo na yung mga taong sabi natin naghahangad ng mapansin o kaya ay gustong makaahon sa akala nila tingin ng mga tao sa kanila, ay nangangailangan sila, hindi nila kailangan ng sinatawag nating payo na hindi naman nila hiningi. Sa English ay unsolicited advice. Noong panahon ng pandemya, ito ang aking natuklasan na isang pinakamabigat na lesson na sabi ko ay salamat at nangyari ito. Maraming mga sitwasyon na nakita ko na kapag hindi ka tinatanong sa mga bagay at hindi humihingi ng payo at nag-offer ka na dapat baguhin o dapat gawin, ito ay ng tao na iyon, kalimitan sa halip na magbago ang tao, lalo siyang nagiging malala sa kanyang sitwasyon. Kaya nasabi ng Apostol Pablo para sa mga katulad ng aking nabanggit ay yung mga nabanggit sa simula ng ating pagbulay-bulay, mga taong mahirap pakisamahan, ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, babasahin natin, huwag kang gumanti ng masama sa masama. Higit sa lahat, ang nakikita ko na solusyon para tayo ay makapakitungo ng tama sa kanila ay tingnan natin ay ang ating sarili. Kasi baka akala natin ay yung nakikita natin, totoo, ang nakikita natin sa iba ay reflection kung ano ang tingin natin sa ating sarili. Ang ating opinion tungkol sa iba ay kalimitan ay reflection kung ano ang ating tunay na sa kalooban natin. Ang taong palaaway ay hindi masaya sa kanyang sarili. Kahanap ng pansin ko minsan. Ang taong suspetsoso, laging may natin kinugulong sa iba tungkol sa iba, kalimitan nito ay isang taong sabi natin nakaranas na siraan ng iba at nagpipilit na gumanti. So, kung tayo nahihirapang makitungo ay ang dahilan kalimitan ay hindi ang iba, kundi tayo rin. Kaya nga, sa Santiago, sa kanyang sulat sa liham niya sa James, sabi niya ay matuto tayong makinig at hindi sa laging nagsasalita dahil sa ating pagkasalita, hindi lamang lumalabas ang kalagayan ng puso, hindi kumisay nakakasakit pa tayo sa iba. So, sana ay makatulong sa atin ang ating napag-usapan ngayong umaga. At ito ay paborito kong, lagi kong hindi ko makalimutan na natutunan natin mga nakaraang panahon. Kung nais natin magbago ang iba, mabawasan ang ating kaaway, at sa lahat ay tumagtag ang iba sa kanilang paninindigan, baguhin natin ang ating sarili. Kaya napakaganda yung sabi sa verse 28 at
person without self-control is like a city with a broken down walls. Kasi talaga ang anumang bagay tungkol sa atin ay hindi magbabago sa pamamagitan ng iba, hindi ang pagbabago ay nagsisimula sa ating pagbabago sa ating sarili. At napakapalad natin kung kilala natin ang ating Panginoon kasi kapag nakatira ang Holy Spirit sa ating puso, sabi niya ito ang templo ng ng banal na Espiritu, madaling magbago dahil siya ang tutulong at siyang gagabay, siyang magbabago sa atin. So, pasakop tayo sa Panginoon, tanggapin natin siya, doon magsisimula ang pagbabago at nakikita natin mababawasan ng taong mahirap pakisamahan sa ating napaligiran. Sana ay makatulong sa atin ang kaisipan na ito. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon na punong-puno ng karunungan na galing sa isang matalinang tao ang iyong aklat, Panginoon. Salamat na sa aming kapaligiran, kapag nagbago kami at binago ninyo kami, nakikita namin sa ibang pananaw ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapitbahay, ang aming mga katrabaho, at kasama sa pamilya o sa iglesia, at doon magiging masaya ang aming nakikitungo at sila'y magiging katanggap-tanggap sa amin. Tulungan mo kami na makamatutong makipagkapwa at higit sa lahat pumasok sa tamang kaugnayan na mayroong pananindigan para sa katotohanan. Salamat po ng maraming po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat Sister Annie, at Rich, ay Manang Josie, kasama natin Sister Marga, Kapitan Romy, Maybay, Berdelito, Emma, at iba pa na Sister Nancy sa Punang Bacoor. Salamat po sa inyong pagsama. Mag-ingat po kayo sa buong maghapon at nawa ay maging maayos at maganda ang lahat ng mangyayari sa araw na ito. Sa Diyos po ang papuri. Hanggang sa muli po ang